So ito usapang buntis. Babae sa babae. Alam nyo, nagbuntis ako sa una ko. Ang daming nagsasabi sa akin mga matatanda, yung mga naka-experience na mga anak na bawal ang gato ganyan. Bawal ka ano to? Yung scarf, Itali or ano dito sa liig mo, bawal o yan kasi pulupot daw yung sa loob ng tiyan mo, yung pusod ba yon sa katawan ng baby, ganyan. Tapos bawal ka raw magtambay sa pintuan, sa hagdan, ang daming bawal. Tapos huwag kang humakbang sa mga alimbawa sa lubid, bawal kang humakbang, bawal yan. So na-experience ko yan noon. So kailangan daw nakaitim ka ng damit pa maglakad ka sa gabi or kahit saan, basta nakaitim ka. Kahit nga daw panty mo itim, basta lahat itim para hindi raw makita ng mga masamang espiritu o aswang. Alam niyo yan, mga aswang-aswang na yan sa mga probinsya na lugar, mga basta kung saan-saan. So syempre first time ko, parang sinunod ko rin. Hindi naman sinunod, parang natakot din ako. Ganun pala yun. So yung mama ko ganun nga, masyadong pamahiin. Yung unang panahon na hanggang ngayon inaano pa rin. Tapos yun, ginagalitan ako. Yung nag-stop na ako magtrabaho, nagtambay na ako dun sa amin. Bali 1 month na lang ang tambay ko kasi after nun is kabuanan ko na. Doon ako nagtambay sa amin. Siyempre buntis ako. Yung nagka-cramps yung mga kamay ko. Ito yung mga kamay ko, parang hindi ko mapuwersa yan. Tapos ginaganon ko talaga, hindi matanggal, parang nangangalay. Nahirapan ako maghawak ng mga bagay na basta hindi ko siya mapuwersa, hindi ako makahawak ng husto. Then pinatingin ako sa abularyo nila mama ko. Pina-check up nila ako sa abularyo. Alam mo kung anong sabi? Raw, parang yung mga nilalang na hindi natin nakikita is yun ang may gawa. So ayun, parang okay, yun pala yun, kaya siguro ganun. Pero after nun, parang naman, hinilot ng konti yung kamay ko. Pero hindi pa rin nawala eh. Normal lang talaga siya na ganun pa rin. So, minsan bumabalik, tapos nawawala. Yung pala, normal naman talaga yung sa buntis. Diyos ko naman. Nalaman ko lang din yan siguro after na ako manganak, mga ilang taon na. Yan. Siguro pag sa mga nababasa ko, napapanood ko sa YouTube, as in sa mga doktor mismo. Yun pala, isa normal sa buntis. Ay, pinaabularyo pa ako. Wala naman palang kinalaman ng mga nilalang sa pagbuntis ko, no? Tapos yung iba naman namamanas ang kamay or ang paa. Ako never ako nagkamanas. Hindi ako nagkamanas. So sabi raw, yan kasi walang ginagawa, magkilos-kilos ka rin para hindi ka manasin. Yun ang sabi ng iba ha. Pero wag ka, ang iba todo kilos na minamanas pa rin. So depende pa rin talaga yan sa pagbubuntis.
parang hindi naman siguro totoo yung mga ano noon. Siguro noon yun. Siyempre, nagbabago ang panahon, umiiba ang takbo ng mundo, 'di ba? Sa mga sa mga yun talaga mga na-experience ko noon. Natatawa lang ako kapag naalala ko yun. Yung partner ko hindi naniwala sa pamahiin. Totoo, hindi yan siya sa mga sanay sa mga ganyan-ganyan. Hindi siya naniwala. Kaya ako parang totoo nga. Hindi pala dapat yung hindi ka dapat agad na ay ganyan pala yan. Maniwala sa mga ganun nakasabihan ng mga dati. So kasi yun ay para sa noon. Ayun, parang hindi na rin ako naniniwala. Parang na ako. Parang nasa tao na lang talaga ang lahat ng nangyayari. Tsaka natural pala yun sa buntis. Tapos, kailangan daw maglakad-lakad ka sa sa umaga, sa dagat, nakapaalang. So, ginawa ko rin naman yun. Siyempre, wala rin akong ginagawa. So, ako ito nung una kasi sunod lang din sa mga nanay ko. Nagagalit kasi sila pag hindi ko kasi ako lang daw ang mahirapan. Siyempre, mahirap daw talaga manganak. Ayun, naglakad-lakad ako doon sa doon sa namin, sa harap ng bahay. Lakad ako doon, malayo, pabalik-balik. Araw-araw yan. Pero yung time na yun, yung kabuhanan ko na, ang hirap kaya. Parang wala naman nagbago sa sinasabi nila na mahirapan ka talaga. Talagang mahirap. Wala namang madaling manganak. So, grabing sakit. Alam mo yung nag-labor ako. 2 araw. 2 araw ako nag-labor. Grabe. Halos hindi ko makayanan ang sakit. Umiiyak na ako. Tapos, nag-labor ako. Naglalakad pa rin ako kasi yun ang payo ng mga midwife noon. So, kahit masakit, pinipilit ko maglakad-lakad pabalik-balik para daw madaling lumabas para magputok yung panubigan. Grabe, ang hirap. Talagang yung kalahati ng buhay mo ang nasa panganib. Yun, 50-50 ka talaga pag first time mo manganak. Siguro ganun naman siguro lahat ng pag first time talagang mahirap. Masakit. Ramdam mo talaga lahat. Parang susuko ka na. Ay nako. Yun ang hindi ko makakalimutan talaga. Tapos tatahiin ka. Dubling sakit. Ay nako. Ewan ko lang ngayon. Pero yung sa dalawa ko, ayun sa yung sa kanila is yung nasundan agad is hindi ako nahirapan kasi 1 year lang ang agwat nila. Madali lang yun. Hindi ako masyadong nahirapan ng anak. Saglit lang ako ng anak. Yun. Kasi nga daw 1 taon lang. Ewan ko. Siguro nga. Ay. So ngayon, ito na naman ang aking feeling, kung anong magiging feeling ko talaga, anong mangyayari sa akin, kung madali or bumalik sa una. So, sana madali na lang kasi mas mahirap yung kasi buhay mo yung nakasalalay
Dalawa kayo ng baby mo. So, ayun lang. Base sa aking experience sa mga unang pagbubuntis ay hindi pala dapat natin inaano yung mga pamahiin. Siguro nasa sa atin na lang yun, nasa sa inyo na lang din na kung gagawin nyo or hindi. Depende na lang yun kung maniniwala kayo. Kasi ako noon, naniniwala na naman ako noon sa amin. That time. Pero ngayon kasi, ano na eh, bago na kasi yung ano. Ito pa, yung yung kasama ko, galit yan siya pag, nilalawayan ng mga anak niya, ng baby. Kasi daw yan ay germs, madumi, virus. Naalala nyo? Kaya nagkaroon ng yung COVID-19. Dahil sa COVID-19, binawal yung beso-beso, ganon. So, totoo nga. So, nagagalit yan siya. Kaya never niya na yan ipinapalawa. Yung purya usog, nilalagyan ng ganyan. Nilalaway ang kasatyan, yung mga baby. Pinapira usog ng mga matatanda. Yan. Para hindi raw magsakit ang tiyan or mabuyagan. Kung sa tawagin ba, buyag-buyagan. Yan. So, ayun lang. Sa ngayon ay kung ano ngayon, yun. Tsaka sa inyo na lang din yan kung maniniwala kayo. Kasi ako na-experience ko na rin yun noon. So, ayun. Sana may katulad din ako na katulad nyo na naging experience noon. Diba? About sa mga bawal versus sa panahon ngayon. Ayun lang. So, thank you for watching mga kananay. Sana mag-subscribe din po kayo sa akin channel. Bye!